Okay guys, so na-delay kami ng bahagya kasi inulan kami. Pero nakabit na namin yung bagong clam. Hindi ko alam kung kita rito. Ayan, yung lock ng clam. Ayan. Tapos sa baba, hindi siya kita rito. Pero bago na rin yung clam nun. Silipin natin sa ilalim. Subukan natin kung masisilip sa ilalim. Okay, so ayan. Ayan yung hose. Nilinis na natin yan. And then pinalitan na natin yung clam. So mahigpit na yan. So upon checking ng hose, wala naman kami nakitang crack or butas. So baka hindi lang talaga maayos yung lapat nung isa niyang clam. So ayan, nagpalit na tayo. Yan, stainless na clam. Mas malapad yan. So sana mas nasil niya yung hose. So ngayon buksan natin yung engine natin. And then check natin yung reading ng map sensor. Okay, bukas tayo makina. Ito yung OBD gauge natin. So dyan natin makikita yung map sensor reading. Buksan natin. Ayan. Okay, start natin. Okay, so ayan, umaandar na yung makina natin. So ayan, may reading ng natin, ng map. Makikita nyo 11.8. Ayan. Mababa yan kasi nakabukas yung EGR nyan. Kaya ganyan, 11. So, iwa-warm up lang muna natin to. Tapos pag mainit na yung makina, saka natin i-check ngayon yung map reading nya. So, ang reading yan before, 16 to 16.5. So, sana bumaba siya ng mga 14 or 15. Okay. So wait lang natin hanggang sa uminit. Ito yung temperature natin, 47. Ayan, medyo malamig pa yung makina natin. Tapos dito, yan ECT 47 degrees. Voltage, kasi itong 47 na yan, fuel rail pressure. Tapos yung GS, ayan yung map natin. So naglalaro siya ng 11.22 to 11.72. Nakabukas yan, EGR valve open yan. Okay. So hintayin lang natin uminit. And then check natin yung magiging map reading natin. Okay. Ayan guys, so makikita nyo yung map sensor natin. And 10 lang ang reading ngayon. Ayan, 10. Naglalaro na hanggang 11. So open pa yung EGR valve nyan. And naka minor lang siya. Temperature niya is 87. So yung RPM niya responsive naman. Okay. So under observation na lang. Titingnan natin kung nag-improve yung map reading. Pero mababa na siya. Nagte-10 na lang halos flat. Pagka nakabukas yung EGR. Ayan, open EGR yan. Kaya ganyan. Okay, so ito yung natin, map reading natin. Ayan, 15. Naglalaro siya ng 15 hanggang 16. So 15.5 hanggang 16. So ayan yung map reading niya. So bumaba naman siya ng bahagya. Pero hindi ko pa rin na-achieve yung 14. So sa susunod naman na gagawin natin is maglilinis tayo ng filter. Na-secure na natin yung hose kanina. And wala naman ng leak yung natin, yung intercooler hose. Pero hindi ko pa rin siya nabababa ng 14. 15-16 pa rin siya. Pero mas bumaba na kasi nagsi 16.7, 16.5 yan nakaraan. May boost leak tayo ngayon hanggang 16.08 na lang. So kahit papaano bumaba naman siya. Naka aircon on pala tayo niya, no. Tapos nakabukas din yung ilaw. So pag pinatay natin yung compressor, yan, pinatay natin yung ilaw. Ayan, reading niya. Yan, 15. So bawas load yan. Ayan, 15 hanggang 15.75 lang. Yan, mas bumaba ng bahagya kasi nabawasan yung load. Okay. So magki-cleaning naman tayo ng air filter. And then check ulit natin kung bababa pa siya. Yung map sensor natin bagong linis yun, kaya hindi muna natin gagalawin. So air filter naman, kasi yung air filter ko, ang pagkakantanda ko, parang 4,000 na rin yung natatakbo nun. So lilinisin na muna natin. Okay guys, so ayan, 'di ba nag-reseal tayo ng intercooler hose kahapon. So ang target natin na GS reading ng map sensor natin, pag na-fix natin yung
yung boost leak ng makina natin is 10 GS pagka naka open yung EGR valve, and then 14 pagka naka close naman yung EGR valve. So hindi para natin ma-achieve yun guys, kasi based on Google, nag-search tayo sa Google. So nakalagay dito guys, pag open ng EGR valve, dapat ang reading ng map sensor natin is 9 to 13 GS lang. Tapos dito sa baba nakalagay dito yung expected map reading pagka nakabukas and nakasarado yung EGR valve. So ngayon nakalagay dito 9 to 13 pagka nakabukas yung EGR valve, and then pagka naka-close yung EGR valve 16 to 20 GS. So yan yung standard reading nya. Okay, so ito naman yung reading ng map sensor natin ngayon. So ito yung reading natin ngayon. ECT ko is 70. Yan yung temperature. So hindi po siya naka standard operating temperature. So ang reading niya is 16 to 17. So pag na-revolution natin yan at nagbukas yung EGR valve, ayan, yan yung reading ng open EGR valve natin, 10 hanggang 12. Ayan, naglalaro lang siya ng ganyan. Okay, ayan, yan yung map reading natin. So pasok siya dun sa 9 to 13 na standard. Pag sumarado naman yung EGR valve, so expected naman natataas yan kasi lalaki yung volume ng fresh air na papasok sa makina. Okay, so hintayin nating magsarado yung EGR valve. Usually yan, 1 minute na open yung EGR valve, and then ika-close na yun. So currently nakabukas pa rin yung EGR valve, kaya ganyan yung reading ng map sensor natin. Okay, sa state na yan, nakasarado na yung EGR valve, fully close na yan. Yung reading 16. So naglalaro yan ng 16 to 17. Pero pag uminit po, tumaas pa yung ECT natin ng mga 90 plus, o yung standard operating temperature natin, bababa yan ng 15 to 16. So pasok na pasok yan dun sa expected map sensor reading natin na 16 to 20 GS. Okay, so yun ay pinakamababa, 15, 16, tapos 20 yung pinakamataas. Okay, yung sa atin naka-standard yan. Ibig sabihin wala na tayong boost leak niyan. Check na rin naman namin yung hose, hindi na siya nagli-leak. Wala na siyang langis-langis. Okay, so ayan. Effective naman yung natin, pagpapalit ng clamp doon sa intercooler hose. So mamaya bibidyo ko ulit pagka naka-normal operating temp na to. Tingnan natin yung final na map reading natin. Okay, so mag-drive muna ako. Okay guys, so ayan, nakapag-drive na tayo. Normal operating temp, naka-aircon tayo niyan, radyo. Ayan. Ito yung map reading natin, fully load. Ayan. So naglalaro siya ng 16. So ang standard base sa Google is 16 to 20. So nakuha natin yung pinakamababa is 16. Ayan. Minsan nag 15.8 pa siya. Ayan. So satisfied na tayo dyan. Yung kanina pinakita ko, pagka nakabukas yung EGR valve, so dapat naglalaro siya ng 9 to 13. So pasak din yung sa atin doon sa specs nun. And then ito, pag mainit na yung makina, and ayan, pasok din sa spec 16 to 20. So pinakamababa yung nakuha natin 16. Okay na ako para dyan. Okay, so baka ma-achieve na natin yung maximum efficiency ng Starix natin. Okay, so sa hindi nakakaalam, sa mga bago lang, yung map sensor ang nagdi-dictate ng kung gaano karami ang ibubugang diesel ng injector sa engine. So mas mataas ang reading ng map sensor, mas marami siyang gas na itinatapon. So ganun siya. So ganun ka-importante ang map sensor natin. Okay, so ayan, yung mga data na nandito sa natin, sa OBD gauge natin, ayan, live yan. So ang map sensor nandyan 16. Itong FRP na to is fuel rail pressure yan. So 4.6 pag nakabukas yung aircon. Pag pinatay ko aircon, magiging 4.2 lang yan. Yung ECT, ayan, digital 90. So meron tayo ditong temperature, syempre meron pa rin dito. So mas accurate tong na to, ECT natin dito sa digital gauge. Tapos may alarm yan. Pag nag 100 yan, magbi-blink-blink yan, tapos magkukulay pula. Okay, ibig sabihin nun, lagpas na sa normal yung temperature natin. So ang normal temperature ng D4CB na 2008 Bosch engine, since ang thermostat natin is nagbubukas ng 82, ang standard nito is 88 to 95 lang.
So pagka nag 100 siya, ibig sabihin may problema na, either baka sira yung fan, mahina yung radiator fan, sira yung aux fan. So yun yung mga factor. So yan, magbibigay agad ng warning sa akin para hindi na ako mag-overheat. Of course, voltage, ayan, and then speed yung nasa gitna. So ayan, share ko lang sa inyo. Na-check na namin yung hose ng intercooler, so wala na siyang langis-langis. So I think na-seal naman namin ng maayos yung ano nito, yung boost leak. So ngayon, satisfied na ako doon sa result. Ayan. Minimum map GS na yung ano natin, reading na nakukuha 16. Okay. Ayan. Pag nagpatay tayo ng aircon compressor, ganun pa rin yung map reading natin, pero bumaba na yung fuel rail pressure natin ng 4.2. So ganyan talaga yan. Okay. So yun lang, sana may natutunan kayo dun sa vlog natin about sa boost leak and map reading. Yan lang, salamat po.